Amigo, O Nimwel, ano ang iyong pakay at nagawi ka rito? bueno, ako'y narito upang lumahok sa eleksyon. Siya nga pala, anong panig ang iyong sinusuportahan? Sa panig na magdalo, amigo. Pambihira, tayo pala na sa isang panig lamang. O bueno, ako'y gagawin muna sa bandang doon upang makausap ang ibang mamayanan. Nagagalak ako sa ating pagkikita, kaibigan. Hindi natin napakaraming tumalungin sa eleksyon. Si Blanca, subalit batid mo ba ang mga mamayan na rito ay may iba't ibang panig ang kanilang pinapanigan? Si, amiga, sa katanayan nga ang kaibigan ko rin si Valeria ay nasa panig rin ng mga Magdalo. Ngunit paano ang iyong pagkakaibigan gayong ikay panig sa kabilang partido? Hayaan mo na. Ang eleksyon naman ito ay wala namang magagawa sa aming pagkakaibigan. Natitiyak ko na sino man ang magwagi sa eleksyon ito ay magagampanan nila ang kanilang tungkulin bilang isang mamamahala. Ciudadanos, aquí tenéis los resultados de las elecciones. También según lo acordado en la convención, de un total de 2,056, 30 votaron por Mariano Pillas y Clochas, 80 por Andrés Bonifacio de Castro, y un total de 146 por Emilio Aguinaldo y Fami. Kung gayon, idinedeklara ng kombensyong ito ngayong ika-22 ng Marso na si Emilio Aguinaldo y Fami ay iniluluklok bilang bagong presidente ng bagong revolusyonaryong Pilipinas. I, Emilio Aguinaldo, will take the replacement on the government as a president. Mga mamamayan ng Pilipinas, ipinapangako sa inyo na hindi ko bibiguin Paano ang si boto. Aguinaldo ang nagpugi at hindi ang aking primo? Kaduda-duda, tila bang may ibang ahenda ang naganap sa kumbensyon ngayon? Maating upang pagkatalo ko din. Paano siyang nanalo? Hindi ko mabatid ang dahilan. Nakakapagtaan tunay ang resulta. Hindi ka't may panilin lang na naganap. Pagunos dili tayo, amigo. Ba tayo makasuhan pa. Abay, napakahusay mo pala sa paggawa ng armas, si Leonidas. Oh, tamo, tila ba'y mas dalubhasa ka pa kaysa sa akin. Tinuruan kasi ako ng aking amay bago siya pumanaw. Isa siyang dalubhasa sa paggawa ng ganitong armas, kahit ako man din naging mahusay sa paggawa. Alam mo, mga saan kang tunay, amigo. Di malabong darating ang araw ay ikaw naman ang susunod sa yapak ko. Hanga ako sa tatag ng loob mo sa pakikipagdigma. Andres, ang iyong prima, bakit tila siya'y puno ng galit? Manatili ka lamang dyan. Ako nang bahala. Prima, anong nangyari at tila'y nag-apoy ka sa port? Primo, hindi mo ba nababati? Ang pagbagsak ng iyong gobyerno revolusyonaryo? Ito yung mapapalitan na sa pamamahala ni Emilio Aguinaldo. Okay, akala ko ba'y kalahati ng mamamayan ay panig sa atin? Hindi ko rin batid. Kaduda-duda ang nangyari sa kumbensyon yun. Sa wari ko, may ibang kasunduan na naganap. Mierda! Sabiamoy bien que esto sucedería. No pwede, sir. Nasaan si Aguinaldo? Nasa Santa Cruz de Malabon. Kasama ang mga bagong iluluklok ng opisyal. Magtigil ka, Primo! Hindi mo alam ang kahinatan ng iyong gagawin. Rusya, hahayaan ko na lang mabuwag ang samang aking tinatag? Hindi! Hindi maaari. Kaya hayaan mo akong lupigin si Aguinaldo. Oy, amigo.
Ika'y kumalma, batid natin si Aguinaldo, kapwa nating Pilipino. Batid kong siya ay Pilipino. Ngunit hindi natin matitiyak kung anong kanyang mga gagawin. Buo ang loob ko na manipulan niya ang resulta. Sapagkat alam na alam kong panig sa atin ang karamihan. Ngunit hindi makakatulong ang iyong gagawin, Andres. Mas mabuti pang wag mo nang ituloy ang iyong binabalak. Kamas sa Lucia, mas mabuti pang maghanap ka na lang ng paraan kung paano nanalo si Aguinaldo laban sa iyo. Bueno, hayaan niyo muna akong umalis upang pakalmain ang aking sarili. Hindi niyo lubos na nababatid ang aking iisip. Hindi niyo ako naintindihan. Andres, tila kay dismayado sa iyong prima. Ay kwento niya sa akin ang binabalak mo kanina. Hindi nila ako lubos na naintindihan. Hindi nila nababatid ang maaaring sapitin ng samang itinatag ko kapag nagsimulang mamahala si Aguinaldo. Naintindihan kita. Sa katunayan, ako man din ay nababahala sa mangyayari. Ngunit, hindi ba natin siya pwede bigyan ng panahon? Hindi natin natitiyak. Kaya nga't mas maigi kung daglian natin paslangin ang taong iyon. Kung iyan ang iyong binabalak, paano mo yun gagawin? Ngayon, hindi ba't mabugumukang nag-aklas ka sa pamahalaan? Magaklas, kung magaklas. Water. Kung may pinaplano kang papagsakin si Aguinaldo, tutulungan kita. Subalit, ang may papayo ko lamang sa iyo, mag-iingat ka. Bukas, tawagin ng lahat ng mamamayan. Ihanda ko sila sa aking plano. Tinipon ko kayong lahat dito para sa aking pinaplano. Sa wari ko ay nagkaroon ng pagmamanipula sa kombensyong ginanap sa Malabon. Kung kaya't si Emilio Aguinaldo ang nagwagi sa eleksyon na iyon. Lingid sa inyong kaalaman na ang kanyang pagkapanalo ay siya ding magmimitya sa pagbagsak ng katipunan. Kaya pag-isip-isip ko na hanggat maagat may panahon tayo ay papagsakin ang bagong tatag na gobyerno revolusyonaryo. Sa matuwid, magkaaklas tayo. Kaya ihanda ang inyong mga sarili sa sasapitin natin sa pag-aaklas na ito. Por el pueblo y la comunidad, preparate para sacrificarse. Deriva Aguinaldo! Deriva Aguinaldo! Narinig mismo ng aming mga tenga ang plano ni Bonifacio na pabagsakin kayo at ang bagong tatag na gobyerno revolusyonaryo. Siyang tunay, Ginoo. Paniguradong dahil niya sa kanyang pagkatalo laban sa inyo sa konbensyon. Sa katunayan, inukasahan niya kayo ng pandaraya. Muchas gracias por tu información. I will make sure that the plan of Bonifacio and his allies will not succeed. It is time to replace the government that is established. You may now go. Nimbuel. Find and go whenever Bonifacio is. Arrest him and imprison him. Say that I order him for the crime of sedition against the government. Understood? You may now go. Magandang araw, Ginoo. Oh, magandang araw din naman mga Ginoo. Sino kayo at bakit kayo dito? Narito kami upang ikay-arestuin sa utos ng presidente. Teka, anong aking sala? At bakit ako pinaparesto ng presidente? Mga Ginoo! Sino kayo? At bakit ninyo ginagapusan ang aking primo? Bitawan niyo siya! Sa utos ng presidente, siya ay inaaresto namin sa krimeng sedisyon sa gobyerno. At nasaan ang inyong patunay? Hindi niyo naman pwedeng basta-basta na lang siyang arestuhin. Tumabi ka, Bili-Bili. Kung ayaw mo madamay. Prima! Tulungan mo, Prima! Prima!
ng mga tauhan ni Aguinaldo! Diyos ko! Mierda! Nasaan siya? Siya daw ay nagkasala ng sedisyon laban sa gobyerno. Ngunit, wala silang may pakitang pruweba. At basta nilang nila tinakip ang aking primo. Panigurado man nag-i-espiya sa atin! Ikaw nag-espiya sa atin! Paniguradong may kaibigan ka mula sa panig ni Aguinaldo! Paano mo nasabing ako isang espiya? Gano'n kayo nasa panig... Mentiroso! Amigo, kumalma ka. Anong karapatan mong saktan ng isa sa ating mga kababaihan? Gayong isa siya sa ating mga kakampi, isa pa'y wala kang pruweba. Nasisigurado ko, espiya ang babaeng yan! Kung espiante mo sa akin, patay mo na ako sa taba kung gayon. El grosor dito ko para accusame. Cuando no tienes pruebas? Trias, kalmate! Huwag mo ibuntong ang galit sa ating mga babayan. Dapat ditulungan natin si Lucia. Bueno, kung ito ang gusto niyo, magkamatay na lang tayo. Imbis na mag-isip kayo ng plano, kung paano papalayain si Andres. Kayo pa ang nagkakagulo? Oh, mierda! Hola, mi primo. Hiling ko na sana'y maayos ang iyong kalagayan dyan sa bilangguan. Paumanhin at hindi man lang kita na ipagtanggol noong araw na ikaw ay dakipin. Ngunit makakaasa kang gagawa ako at ang ating mga kababayan ng paraan upang makalaya ka. Nais ko lamang ding ipagbigay alam sa iyo na pansamantala akong naglilingkod sa konseho ng mga magdalo. Po. Pumasok sa isipan ng aking primat na isipan niyang maglingkod sa konseho ng mandiling lang na iyon. Babaliw na ba siya? Paanong gagawa siya ng paraan upang makalaya ako? Gaya naglilingkod siya para kay Aguinaldo. Sumama ka sa amin at ikaw ay aming inaaresto. Anong aking ginawa kung ako'y dakpin ninyo? Ikaw ay nagkasala sa konseho ng Magdalo. Batid naming ikaw ay kaalyado ni Bonifacio. Diyos mio, ito rin ang ginawa ninyo kay Andres. Ngunit wala kayong pruweba. Manahimik ka at ikaw ay sumama na lang sa amin. Saan niyo ako dadalhin? Tulong! Tulong! Mga kababaihan, hindi ko akalain kayo pala ay may binabalak sa loob ng aking konseho. Lingid sa aking kaalaman na mayroong mga espiyang gumagawa ng karahasan laban sa akin. Hindi totoo yan! Hindi kami mga espiya! Kalyate mentiroso! Kay katulad lang din ang iyong leader, ni si Andres Bonifacio y de Castro. Isang traidor, el gobyerno. Anong karapatan mong pagsabihan ng ganyan ng aming pinuno? Inosente siya! Ngunit dinasakusahan na walang ebidensya! Sin respeto, debería ser despojado de tu honor. Mga mamamayan, tingnan ninyo ang mga mukha ng taksil na ito. Gusto nilang papagsakin ang gobyerno revolusyonaryo recién establecido. Kaya, narapat lang na mamatay sila na walang dangal! When I count to 3. 1, 2, 3, fuego!
Mga Ginoo, kayo ang tititil sa buhay ng babaeng ito. Hindi po namin magagawa yan. Mga kababayan po namin. No, importante! Gusto niyo ba kayong sumunod sa mga buhay nila? Di po namin maatim na patay ng sarili naming mamamayan. Mierda! Pueres que te ponga primero. When I count to 3, you will kill this traitor. 1, 2, 3, fuego! Primo, isang malungkot na balita ang ipaparating ko sa sulat na ito. Ang isa sa ating mga kababayan, si Blanca, ay patay na. At nakita mismo ng aking dalawang mata na si Leonidas at Javier ang pumatay sa kanya. Ayon sa kanila, napartangan ng pagiging espiya si Blanca, kung kaya't siya'y dinakip. At ipinag-utos mismo ng presidente kay Javier at Leonidas paghitil sa buhay ng ating kababayan. Dahil kung hindi, mamamatay din sila. Hayop kayo! Yung presidente es un animal! Anong ginawa niyo sa aking kababayan? Aguinaldo de Beria! Suplemente morir! Ginoo, mas mabuting manahimik ka na lamang. Batid mo bang bukas ng iyong kamatayan? Sasapitin mo rin ang kanila sinapit. Magpapahid kayo. Lahat kayo. Walang sino man ang makakatakas. Emilio, may problema ba? Bakit tila nagagalit ka? Ese criminal realmente no tiene vergüenza. No ha traidor nada bueno. Napakahayop talaga ng Andres na yun. So buti pa sigurong kumalma na muna tayo. Huwag kang mag-alala, Emilio. Kasama mo kami. Wala akong iba't kundi ang maglingkod sa bayan. Pero siya, ang gusto niya lamang pabagsakin ako! Naintindihan ko kung saan nagmumula ngayong galit, Emilio. Mabuti pa ay inumin mo na lamang ito upang kumalma ang iyong isipan. Salamat, Lucia. Sana
Tapos ng lahat ng ito. Sana nga. Presidente, sinasakop na tayo. Ang mga kalaban, nariyan na. Lucia, kailangan mo na umalis. Hindi ka naligtas dito. Kayo ang mag-iingat dito, Emilio. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya kong sarili. Mauna na ako. Ingat ka. Hindi mo na matatakasan ang kamatayan mo, Aguinaldo. Kailangan mong pagbayaran lahat ng kasalanan ginawa mo. Bonja ka, Bonifacio. Huwag kang duwag! Fight ka! Hindi kita pipigil sa pagigante mo, Bonifacio. Pero bago mo ako patayin, ako nang papatayin ko! Huwag ka! Bonifacio! Aguinaldo, kailangan mong pagbayaran lahat ng ginawa mo sa bayang ito at sa akin. Kaya sisiguraduhin ko, papatayin kita! Talo, Bonifacio. Kahit kailan! Magbabayad ka! Tapusan mo, Aguinaldo! Tapos ko na ang buhay mo. Tapos din, hindi ako ang nakapatay kay Aguinaldo.
Ano ang ibig sabihin ng balitang ito? Si Lucia. Siya ang huling kasama ni Aguinaldo bago ito mamatay. Kailangan ko makuha ang sagot mula sa kanya. Lucia, ano itong mga narinig ko? Ikaw bang may gawa ng lahat ng ito? Umamin ka nga. Ikaw bang naging dahilan kung bakit namatay si Aguinaldo? Ano? Ano ba naman, Andres? Huwag mo akong pinagbibintangan, ha? Ginawa ko lahat para sa'yo. Ginawa ko lahat! Huwag mo akong gawin tanga, Lucia. Alam mo, batid ko na ikaw ang nasa likod ng mga ito. Paano mo nagawa lahat ng ito? Prima, sa lahat ng tao, ikaw pa. Hindi ako ang pumatay kay Aguinaldo. Siya ang gumawa sa sarili niya. Yung mga nangyari sa kanya, nararapat lang yon. Tama lang yon. Tama? Nararapat? Ang tanong ko, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Yung mga mensahe pinadala mo, nung nasa kulungan ako, nasan doon ang totoo? O baka naman, pareho mong binilog ang mga ulo namin. Putang ina. Putang ina mo, Andres! Napaka-inutil mo! Hindi mo ba talaga naiintindihan, ha? Wala sa inyo ni Emilio. Wala sa inyong dalawa ang dapat na mamuno sa bahay na ito. Wala ni isa! Alam mo, Prima, sakang animal! Pinagkatiwalaan kita. Pero tignan mo ang ginawa mo. Lahat ng plano ko para pabagsakin ng gobyerno revolusyonaryo, sinira mo. Kaya ngayon, sa aking mga kamay, sasapitin mo din ang sinapit na Aguinaldo. Ano ba talaga ang tinakot mo? Hindi ako natatakot, Andres. Sige, patayin mo ako. Pero ito ang tandaan mo. At ito ang tanggapin mo. Hindi ka. Kung ang paghihiganti mo ay makapagbibigyan ng kapayapaan, sana ito na ang iyong mga huling laban.